ay nandito para magbigay na naman sa inyo ng mga komento na patungkol dito sa mga politikong kawatan at syempre ang paggigipit sa inyo dahil ang ating mga vlog ay patungkol ito sa inyong kahimtangan, inyong sitwasyon. Kaya tayo nagsasalita dahil concerned tayo sa pampublikong usapin. Okay? Sa sitwasyon ng ating mga mamamayan, katulad ninyo, katulad ko. So ngayon, mga kababayan, nakita ninyo ang video na pinost natin sa ating Facebook page na Boljakan. At nagtitrending na rin naman na kung saan yung lalaki na nag-post ng picture ni Bangag. I think, papakita na lang natin, no? Nag-post ng picture ni Bangag na kung saan ay merong arrow na nakatutok sa kanyang julo. Okay? Nakatutok sa kanyang julo. Nasaan yung arrow na nakatutok sa kanyang julo? Okay? So mga kababayan, here we go. So ito yon yung nireport ng ang pinakita natin kagabi. Okay? So yan ang picture ni Bangag. Yan, ka-picture ni Bangag, naka-arrow, okay, naka-arrow dyan mga palangga. Tapos, may nakalagay na Bogo, diba? Kasi it's Bogo City Hall o Bogo, City Hall or sa ato diha sa Bisaya, Bogo Mana. Okay? Then, nakatutok sa ulo ni Bangag, ayan, at may naka lagay na headshot. Okay, pinag-usapan natin yan. So, ang update ay hinuli na nila yung kawawang kababayan natin. I don't know kung sino yung vlogger na yan. Hindi ko alam kung yan ba ay, nagtutulig sa atin bilang isang vlogger. Wala akong pakialam. Kung siya ay once na sa pagbablog niya ay minura or inano niya ako. Pero ito ay malinaw kung sino man itong vlogger na ito, mga kababayan, ay panggigipit dito kay Bangag. Panggigipit ito sa taong bayan at ang ginagawa nito ay panggigipit ng Bangag administration. Kasi iginigiit dyan ni itong akala natin magre-resign na mga kababayan ni Santiago, mga palangga, ayan ang pinost natin yan, no? Lahat na lang ng kajuta-jutahan ay ginagawa sa ating lahat. Alright? So, here we go. Ito yon. Siya yung vlogger. Nasaan pala kayo nung nahuli kayo? Ano sa bahay lang, ma'am? Hello, oy man, oy. Alam ko naman, ako hindi ko talaga, wala talaga ako, hindi ako naniwala na totoo yung NBI, yung gano'n. Kasi sa amin kasi sa Bisaya, naintindihan kasi yung word name, yung ano. Bogo. Nakita naman talaga doon sa mga post ko lang na hindi ko sariling post yung mga nire-share. Picture. Yung putang inang to. Pero yung magkakakilangan sa buhay, mga presidente, vice president, Ulol. Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice, ay papasok ang NBI. Walang nagtat. Na hindi magyaya yung iniisip mo. Headshot, ibig sabihin, targetin sa ulo, patayin. Hindi po. Yung headshot, yung word lang po yun. Yung word na galing doon sa ulo, papunta sa ulo, yun lang po yun. Okay, nakita niya? Okay, nakita niyo? Nakita niyo mga kababayan? Okay? So, ganun ngayon ang ginagawa ng Bangag administration. Sabi ko nga, nung napanood ko yun, kung nasa Pilipinas ako, nakasabay ko, o baka nauna pa akong pinategi kay Percy Lapid. So, ganyan kapikon ang Bangag administration. Nung panahon ba ni Duterte, lahat ng mga binato nyo kay Duterte, na mga kalaban niya, Bogo, ganyan, ganun. Although may isang pagkakataon na talagang yun ay, pero later on, nakawala din yun, na talagang ipapagurgor, ganun talaga yung terminology. Pero yung Bogo, ito ay paghahalin tulad. Kalayaan yan, karapatan yan ni Sir ng ating palangga. Parang ang tawag dyan ay figure of speech.
o metaphor. Metaphorical, meaning paghahalin tulad sa salitang bugo, paggamit ng salita ng bugo, B-O-G-O, sa ato ang gani, bugo. Paghahalin tulad ng salitang bugo, okay, sa utak ni bangag na bugo, kaya headshot sa pool. Hindi ibig sabihin headshot jarilin mo or what. Meron ba siya dyan, sige na, go, i-headshot nyo na or something like that. Yun ay figuratively posted. Okay? Pero, mga palangga, kitang-kita mo ang panggigipit ng bangag administration na yon. Ang pagpo-post nitong taong ito, ng vlogger na ito na dinampot nila, na ikinulong nila, na sinasabi nilang inciting to sedition, yan po ay panggigipit, and I hope na nanawagan ako sa mga abogado, you have to defend this our kababayan. Diba? Matatalino naman kayo, diba? Hindi porket sinabi niya sa kanyang post, according to him, shinare niya lang, diba? Nakuha, bugo. Okay? Kaya siya nagsasalita na bugo. Hindi ka naman sasabihan ng tao na personal na hindi mo kakilala na bugo ang isang tao o baliw or something, dahil mapatunayan mo lang, masabi mo lang na factual ang isang salita na ikaw ay na isang tao ay buang kapag ito ay napatunayan based on psychological test, base sa mga eksperto o sa mga doktor. Pero yung salita niyang bugo, yan ay nagre-represent, okay, sa galit ng taong bayan, dahil sa pagnanakaw nila. This is freedom of speech. Ito yung nilalaban ni Maharlika. Ito ay kalayaan ng pagpapahayag ng sentimiento ng taong bayan, hindi personal na atake na nakita ni vlogger na ang utok ni Bangag Jr. ay, tadtad ng mga arikis, tadtad ng mga nana o tadtad sa mga kung ano pa mang mga uyapos. Kaya bugo, bulok. Ito ay pagpapaliwanag at pagpapakita ng kanyang kalayaan na ang presidente ay isang bugo dahil sa kanyang pagpapatakbo na palubog, pababa ng pababa, nalilibing na sa kahirapan ang taong bayan. Yan ang ibig sabihin yan. Dahil sa ginagawa nilang pagnanakaw, smuggling, kidnapping, ito ay pagpapakita, mga palangga, sa kabuguan ng presidenteng ito. Kaya nagka-letse-letse tayo ngayon. Okay?